Ang pelikula ay nagsisimula sa isang magandang dalagang nagngangalang Ana, na mahusay na tumutugtog ng cello. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kanyang amain na lasing na lasing. Umupo ito sa tabi ni Ana at inagaw ang cello mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, itinulak niya si Ana papunta sa kama at sinampal ng malakas. Nang subukan niyang pilitin ang sarili sa kanya, itinulak siya ni Ana gamit ang kanyang mga binti. Dahil dito, napadpad siya at aksidenteng napunta sa isang matalas na bagay na pumutol sa kanyang lalamunan. Ang matandang manyak ay nagpakapagod ng ilang sandali bago tuluyang namatay dahil sa kanyang mga sugat. Sa susunod na eksena, dinala si Ana sa korte kung saan ipinaliwanag niya na inaabuso siya ng kanyang amain at na itinulak lang niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng hukom at binigyan siya ng 9 na taong sentensya sa isang maximum security na pasilidad. Pagkaraan, dinala si Ana sa pasilidad kasama ang iba pang mga bilanggo. Sa loob, sinabihan silang maghubad at binigyan ng bagong damit. Pagkatapos, nilapitan sila ng warden ng bilangguan na si Frank. Sinabi niya na hanggat sinusunod nila ang kanyang mga utos, magiging maayos sila. Pagkatapos nito, dinala ang mga bagong bilanggo sa kanilang mga selda. Pumasok si Ana sa kanyang selda at nakilala si Jeannie, na siyang makakasama niya sa silid. Ipinagtapat ni Jeannie na 5 taon na siyang naninirahan doon at matatapos na ang kanyang sentensya sa susunod na taon. Tila isang taong mahiyain si Jeannie na gustong mag-isa. Gayunpaman, dahil sa matagal na pagkakahiwalay, agad siyang naakit sa kagandahan ng bagong dalaga. Nang makatulog si Ana, tinitigan niya ito at nagpasaya sa sarili. Kinabukasan, dinala ang lahat ng bilanggo sa bakuran para makalanghap ng sariwang hangin. Habang nag-iisa si Ana, nilapitan siya ng isang leader ng gang na nagngangalang Cody. Nagpakilala ito at nagsimulang alista ang mga problema na haharapin ni Ana kung magpapasya siyang manatiling mag-isa. Pagkatapos, hiniling ni Cody na sumali siya sa kanilang gang para magkaroon siya ng proteksyon. Gayunpaman, si Ana, na gustong mag-isa, ay tumanggi sa kanyang alok at umalis. Sa oras ng tanghalian, muli nilapitan ni Cody at ng kanyang grupo si Ana na may parehong kahilingan. Binanggit nila na dapat siyang sumali sa gang para sa kanyang sariling proteksyon. Ngunit kahit sa pagkakataong ito, tumanggi pa rin ang bagong dalaga at umalis. Sa susunod na eksena, habang naglilinis si Ana ng banyo, biglang dumating si Cody at ang kanyang gang at sinalakay siya. Galit sila dahil 2 beses niyang tinanggihan ang kanilang alok. Pagkatapos siyang bugbugin, binalaan siya ni Cody na huwag na siyang disrespect ulit. Pagkatapos, dinala si Ana sa infirmary para magamot. Nang makita ang mga pasa sa kanyang katawan, iminungkahi ng nurse na si Jane na kausapin niya si Warden Frank. Sumunod sa payo, pumunta si Ana sa opisina ni Frank para magkita. Sinabi niya na gusto niyang mag-isa at handa siyang manatili sa isa sa mga confinement prison. Gayunpaman, sinabi ni Frank na napakaliit at mahirap mabuhay sa mga solitary cell. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang record file at nalaman na mahusay siyang tumugtog ng cello. Kaya, hiniling niya na sumali siya sa isang darating na talent show. Gayunpaman, tuwirang tumanggi si Ana, na nagsasabing hindi siya interesado sa pagtatanghal. Habang nag-uusap ang dalawa, sinabi ni Frank na mapoprotektahan niya siya mula sa lahat ng problema. Ngunit para doon, kailangan niyang pasayahin siya. Pagkatapos, nilapitan niya si Ana at sinimulang hawakan ang kanyang mukha. Malinaw na hindi komportable si Ana kaya lumayo siya at lumaban. Nang mapagtanto na nabigo ang kanyang plano, tinapos ni Frank ang usapan at inutusan siyang lumabas sa kanyang silid. Sumunod, pumasok si Ana sa kanyang selda at bamulong tungkol sa kung paano lahat sa bilangguan ay mga manyak. Narinig ni Jeannie ang kanyang mga alalahanin at sinubukan niyang aliwin siya. Pinuri niya ang kagandahan ni Ana at sinubukang halikan siya. Nagulat si Ana ngunit sumang-ayon din, at nagtapos ang dalawa sa paghahalikan. Kinabukasan, dumalo si Ana sa klase sa bilangguan kasama ang ilang iba pang mga bilanggo. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa bakuran para makalanghap ng sariwang hangin. Habang abala siya sa kanyang sarili, nilapitan siya ng isa pang leader ng gang na si Kela. Pinagbantaan niya si Ana ng walang dahilan at pinukulpa siya ng bola. Dahil sa kahihiyan at takot, nagpasya si Ana na sumali sa gang ni Cody para sa kanyang kaligtasan. Nilapitan niya ang grupo at humiling na tanggapin siya. Ngunit bago yon, sinalakay siya ng isang miyembro ng gang at binugbog ng malala. Pagkatapos silang paghiwalayin ng isang gwardya, sinabi ni Cody kay Ana na kung gusto niyang sumali sa kanyang gang, kailangan niyang unang atakihin si Kela. Dahil sa desperasyon, diretsyong lumapit si Ana kay Kela at sinuntok siya sa mukha. Hindi siya tumigil hanggang sa dumating ang mga gwardya at paghiwalayin sila. Bilang parusa, hinubaran siya at pinilit na manatili sa solitary confinement sa loob ng 48 oras. Naging napakalamig ng gabi at hindi matiis ang gutom. Ngunit sa paanuman, nakayanan niyang malampasan ang parusa. Pagkalipas ng 2 araw, dinala si Ana sa opisina ni Frank para sa pagsusuri. Umaasa siya na tutulungan siya nito at gagawing mas madali ang kanyang buhay sa bilangguan. Gayunpaman, ang manyak ay may ibang motibo. Pinagbantaan niya si Ana na ilalagay siya sa solitary prison sa loob ng 2 linggo kung hindi niya tutuperin ang kanyang mga kahilingan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, nagpasimula siya ng hindi maganda sa kanya. Sa susunod na eksena, nagpatato si Ana dahil sa wakas ay tinanggap na siya bilang miyembro ng grupo ni Cody. Binigyan din siya ng ilang droga bilang regalo sa pagtanggap sa kanya. Pagkatapos makumpleto ang proseso ng pagtanggap, hiniling ni Cody sa kanyang grupo na umalis sa silid. Tila naakit din siya sa kagandahan ni Ana kaya nagsimula siyang makipaghalikan dito. Dahil lasing sa droga si Ana, hindi siya lumaban. Kinabukasan,
Dinalaw si Ana ng kanyang ina, nalabis pa rin ang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naniniwala siya na inosente ito at si Ana ang may kasalanan sa lahat. Nagtalo ang dalawa, na nagtapos sa pagsampal sa mukha ni Ana. Makalipas ang ilang sandali, habang nagkakasama ang mga bilanggo sa bakuran, biglang sinalakay ni Kela at ng kanyang gang si Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga kaibigan na si Ana na susuporta sa kanya kaya't lumaban siya ng walang takot. Nagresulta ito sa isang nakamamatay na labanan sa pagitan ng dalawang gang, na nagdulot ng kaguluhan sa bakuran. Dahil dito, napilitang mamagitin muli ang mga gwardya ng bilangguan. Pinaghiwalay nila ang mga babae at dinala si Ana sa opisina ng warden. Naniniwala si Frank na siya ang nagpasimula ng away, kaya inutusan niya si Ana na pasayahin siya bilang parusa. Binigyan din niya ito ng ilang droga, at nang malasing si Ana, nakipagtalik siya rito. Galit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, pumasok si Ana sa kanyang selda at sinimulang ilabas ang kanyang mga hinanakit. Sinampal pa niya si Ginny sa init ng sandali. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanya. Pagkaraan, lumapit siya kay Cody at humingi ng mas maraming droga. Sinubukan itong babalaan siya tungkol sa mga panganib ng addiction, ngunit lalong nagalit si Ana. Sinigawan niya ito bago umalis ng galit. Sa susunod na eksena, nakikipag-usap si Ana kay Ginny sa bakuran nang mapansin niya ang ilang babae na nag-iiniksyon ng droga. Dahil sa desperasyon, lumapit siya sa kanila at humingi ng kaunting halaga. Nag-alok pa siya ng pera kapalit nito. Pagkatapos ng maraming pag-uusap, pumayag ang isa sa mga babae at nag-iniksyon ng serum sa mga ugat ni Ana. Samantala, pinagmamasdan ni Cody ang lahat ng ito mula sa malayo na may malungkot na ekspresyon. Maliwanag na tunay siyang nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Pagkaraan, kinonfronte niya ito sa kanyang selda at tinanong kung bakit niya sinusubukang maging adik. Nang patuloy na magpakita ng masamang ugali si Ana, nagalit si Cody at pinalaya siya sa grupo. Ngayong wala ng grupo si Ana, naging mas madali siyang atakihin. Sa gabi, habang naliligo siya, pinalibutan siya ni Kela at ng kanyang gang at binugbog siya. Dahil sa pagkabigo, lumapit si Ana sa parehong babaeng nagbebenta ng droga at humingi ng isa pang shot. Dahil dito, labis siyang nalasing at napasuka sa kanyang selda. Nang makita ang kanyang kalagayan, iminungkahi ni Ginny na kausapin niya ang isang tagapayo sa droga. Ngunit tumanggi si Ana. Sa halip, tumakbo siya patungo kay Kela at nagsimula ng isa pang away. Dahil dito, muli siyang itinapon sa hubad na solitary prison. Sa oras na palayain si Ana, nasa napakasamang kondisyon siya. Nang muling magsuka sa kanyang selda, iginiit ni Ginny na oras na para tumigil siya sa paggamit ng droga. Kasabay nito, dumating si Cody at sinubukang ipaunawa kay Ana na sinisira niya ang kanyang buhay sa paggamit ng droga. Gayunpaman, muli itong sinigawan ng pasaway na si Ana at pinauwi. Pagkaraan, nang dalawin niya ang kanyang nagbebenta ng droga para sa isang shot, dumating si Cody at hinayla siya palayo. Hiniling niya na makipagtulungan ito, dahil para sa kanyang kapakanan. Ngunit si Ana, na desperado para sa droga, itinulak si Cody at nagsimulang sumigaw. Nagdulot siya ng kaguluhan at nagbanta pa na sasaktan ng sarili kung hindi niya makukuha ang gusto niya. Gayunpaman, sa huli ay kinontrol siya ng isang gwardya at itinapon pabalik sa solitary cell. Sa pagkakataong ito, dumanas si Ana ng matinding withdrawal, at unti-unting nawala ang kanyang pag-iisip, nang hindi na niya matiis. Sinubukan niyang gawin ang hindi kapanipaniwala sa tulong ng isang basag na food tray. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng isang gwardya na dumudugo at dinala siya sa ospital ng bilangguan. Nang magising si Ana, nakita niya ang sarili sa loob ng isang silid, nakatali sa isang upuan. Pagkaraan, lumapit sa kanya ang isang doktor at nagtanong ng ilang mga katanungan. Pagkatapos, inilipat si Ana sa psychiatric ward kung saan nasaksihan niya ang maraming pasyente na nawawalan ng pag-iisip bilang side effect ng regular na paggamit ng droga. Nakita rin niya ang isang bilanggo na namatay dahil sa overdose. Dahil sa lahat ng ito, sa wakas ay napagtanto ni Ana ang kanyang pagkakamali at nangakong magiging malinis na. Kinabukasan, dumalaw ang kanyang ina sa bilangguan para bisitahin siya. Tila napagtanto na ng matandang babae ang kanyang mga pagkakamali, kaya humingi siya ng tawad kay Ana dahil sa pagpapadala sa kanya sa bilangguan, kahit na alam niya ang katotohanan. Pagkatapos, sumang-ayon siyang magsabi ng totoo sa harap ng hukom, para mapalaya ang kanyang anak. Pagkaraan, bumalik si Ana sa kanyang selda, kung saan kumuha siya ng matalas na bagay at tinanggal ang tato ng gang ni Cody sa kanyang braso. Sa gabi, habang naglilinis ng sahig, lumapit si Frank at binigyan siya ng cello. Hiniling niya na magsanay si Ana para makasali sa talent show. Pagkaraan ng ilang panahon, nalaman ni Cody na tinanggal ni Ana ang tato ng gang sa kanyang braso. Dahil dito, nagalit siya ng husto at sinalakay si Ana. Sinaktan pa niya ang mga daliri ni Ana para hindi na ito makapagtugtog ng cello muli. Sa ospital ng bilangguan, dumating si Frank para tingnan si Ana. Ngunit sa halip na aliwin siya, sinimulan niyang hawakan ito nang hindi nararapat. Nasaksihan ito ng nurse mula sa malayo. Pagkaraan, galit na si Ana ay pumunta sa opisina ni Jane at humingi ng tulong para mapigilan si Frank. Sinabi niyang pagod na siya sa pang-aabuso at panliligalig araw-araw. Nalungkot si Jane para sa kanya at nangakong tutulong. Ngunit sa kasamaang palad, narinig ni Frank ang buong usapan mula sa kanyang opisina. Dahil matagal na niyang sinusubaybayan si Ana. Pagkatapos, inutusan niya ang isang bilanggo na patayin si Jane bago pa ito makagawa ng anuman laban sa kanya. Sa kasamaang palad, sinunod ng bilanggo ang kanyang utos at brutal na pinatay si Jane habang nag-iisa ito. Nang malaman ito ni Ana, nasiraan siya ng loob. Ngunit sinabi ni Frank na kalimutan ito at mag-focus na lang sa talent show.
Sa talent show, umakyat si Ana sa entablado at nagbigay ng isang kamanghamanghang pagtatanghal gamit ang kanyang cello. Nabilib ang lahat ng nasa madla, kasama ang mga bilanggo at ang warden. Pagkatapos ng palabas, lumapit si Frank kay Ana at sinabing inayos na niya ang kanyang parole sa darating na linggo. Ngunit may hihilingin din siya kapalit, na syempre ay makipagtalik sa kanya. Alam ni Ana na hindi niya ito maaaring tanggihan, kaya sumunod na lang siya sa kanyang mga hiling. Kinabukasan, nagpasya siyang tama na, kaya pumunta siya kay Cody at ipinaliwanag ang lahat ng ginagawa ng warden sa kanya. Gusto na niyang ibagsak ito, at sumang-ayon si Cody na tulungan siya. Pagkatapos, ibinigay ni Cody sa kanya ang isang telepono at hiniling na i-record ang susunod niyang pagkikita kay Frank. Natakot si Ana, dahil natatakot siyang mahuli. Ngunit pinalakas ni Cody ang kanyang loob sa pagsasabing ito lang ang tanging paraan. Sa susunod na eksena, nagtipon si Ana ng lakas ng loob at pumunta sa silid ni Frank. Gaya ng dati, hiniling niya na pasayahin siya, at ginawa ito ni Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, lihim niyang nirecord ang kanilang pagkikita sa kanyang telepono. Sa parole hearing, tinraidor ni Frank si Ana at sinabi sa mga opisyal na nararapat siyang manatili sa bilangguan. Bilang tugon, inilabas ni Ana ang telepono at ipinakita ang video ng kanilang nakaraang pagkikita. Dahil dito, inaresto si Frank at dinala sa kulungan. Habang pinagkalooban ng parole si Ana, ang pelikula ay tumalon sa ilang taon sa hinaharap kung saan makikita si Ana na nagtatanghal ng cello sa isang konsyerto. Tumingin ang kanyang ina nang may pagmamalaki at luha sa mga mata, at nagtapos ang pelikula.